Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Stevie. Alright, so tayo nababalik-balik mga babayan at ito ang ating pag-uusapan ngayon. No? Ito nga pong si Secretary Vince Dizon mga babayan. No? Galit na galit po. No? At ito pong Wawaw Builders ay tinawag po na hayop mga babayan. Ano ba namang hindi tatawaging hayop mga babayan May nadiskubre si Secretary Dizon na kung saan isa pong ghost project, no? O sabihin natin isang proyekto, no, na hindi po natapos, no, nakakubra na mga babayan, no? Pero ngayon pa lang po ginagawa. Kaya naman sa galit ni Secretary Dizon, talaga namang natawag niyang hayop, no? Etong Wawaw Builders. Nakakanginig nga naman ng laman mga kababayan dahil imagine niyo, no? Nakakubra na kayo, no? At ang matindi niyan, no? 96 million mahigit yung halaga ng proyekto at dito sa balita na to, malalaman ninyo, no? Na kung magkano na lang inabot, no? Ang proyekto na to doon po sa subcon mga kababayan. At samantala, yung dati pong First District Engineer na si Engineer Henry Alcantara, no, sinibak na po sa pwesto at kakasuhan po sila ng kaso sa Ombudsman mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, aking hinihiling, pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so eto na mga babayan, no, talaga namang nakakagigil to, no, nakakapanginig ng laman kapag ikaw ay nandun sa posisyon, no, ni Secretary Dizon at kahit sino, no, na makakakita ng proyekto na to. No, imagine ninyo, no, diniklarang tapos na mga babayan, nakakobra na, tapos ngayon ginagawa po yung proyekto. Nagkukumahog silang gawin yung proyekto ngayon mga kababayan para lang makita o masabi na natapos na yung project talaga. Kung hindi pa nagkaroon ng ganitong pagsisiwalat ang ating Pangulong Bongbong Marcos, goodbye na talaga dyan sa mga project na yan. Ito, panoorin natin yung balita mga babayan. Sibak na po sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na idinadawit sa isyu ng anomalya sa mga flood control project. Ang sa DPWH, blacklisted habang buhay ang Wawaw Builders. Nasangkot naman sa umano'y ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Nako, eto, blacklisted na po. Pero walang silbi ang pagba-blacklist na yan mga babayan. So, dapat yan makulong. Alam nyo kung bakit? Kasi pag binlocklist nyo lang yan, pwede yung mag-apply under sa ibang pangalan. Uulit at uulit yung mga yan. No, yung kumpanya nila, pwede nilang i-declare under sa ibang pangalan. No, at uulitin pa rin yan. Kasi nakita nila No, wala pala, iba-blacklist lang. Di gawa tayo ng panibagong pangalan, pasok ulit natin, rarakit ulit tayo. Yeah? Ganun pa rin. No? Same thing. Paikot-ikot lang yung proseso. Otherwise, may makakasuhan talaga na mabigat-bigat para magtanda, no, yung mga gumagawa ng ganyan. Saksi, si Joseph Moro. Nagkukumahog ang mga tauhan ng isang subcontractor na magtayo ng dike sa barangay Sipat Plaridel, Bulacan nang abutan sila ni DPWH Secretary Vince Dizon kanina. Nako, eto, huling-huli sa akto, mga kababayan. Umano'y ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. No? Batay na, pilit buhayin. Ghost project nga, ghost na yan no? Ibig sabihin, dead ball na. No? Pilit binubuhay, di ba mga babayan, para lang masabing nagawa yung project. Pero delay na. Kung hindi pa nagkaroon ng investigasyon, hindi gagawin yan. Pinapatag pala ang mga gilid ng ilog at may bahagi ng diking binubuo pa. Hindi sako loob niya. Hindi po sir, baka sako loob niyan. Masisira din po ako pag ano. Para makita nila anong di ano. Para di pasukin ng puti.
Para hindi pasukin ng tubig sa kapote. Para lang, sir. Pero loob niyan, sir, po. Opo. Buhos. Buhos yan. Ang flood control project na yan sa tabi ng Angat River, June 2024 pa, idineklarang 100% complete ng contractor na Wawaw Builders. Oh, imagine ninyo yun. June 2024. Anong buwan na ngayon? No? September 2025, mga kababayan. No, na-declare ng tapos yung proyekto, pero ngayon, ginagawa pa rin. Huli sa akto. Tapos ang 3 buwan lamang na konstruksyon. Pero ang lumabas sa inspeksyon ni Dizon, bukod sa wala naman talagang trinabaho noon, 3 linggo pa lamang nakakontrata ang naroong subcontractor ngayon. O pagkatapos lamang, napaputukin ng Pangulong umano'y anomalya sa flood control project sa bansa nitong Agosto. Patay na, pinipilit buhayin. Yun. Siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado. Nag-iimbestiga na ang Kongreso. Nagalit na ang Pangulo. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Taong 2024 nang sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos ang kontraktor na ito. Pero 3 linggo lamang ang nakakaraan ayon kay Secretary Dizon, biglang hinabol yung pagpapagawa nitong flood control project na ito. At ang kontrata sa subcontractor, 700,000 pesos lamang. Grabe, ang kapal ng mukha talaga, no? Wala pang 1 milyon, mga kababayan. Baga, yung butal lang, no? Yung ipinresyo doon sa subcon, no? 96.5 million, no? 96 million na lang, sabihin natin, mga kababayan. Tapos, ang pinasub ko nila sa halagang 700,000 lang. Wala pa 1 milyon. No? Nasaan yung, sabihin natin 1 milyon, nasaan yung 95 million, mga kababayan, para dyan sa project na yan? Diba? Saan napunta? No? Mas malaki pa yung naibulsa nila kaysa yung napunta doon sa mismong proyekto. No? Napaghati-hatian na ba yan? Saan napunta? Tibay. Tigas ng muka, di ba? Itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. No, yan mga babae, no? Pakinggan ninyo ha. Itong hayop na Wawaw Builders. Hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Yan. Lumutang din ang tanong kung bakit nga ba naglagay doon ng flood control project ngayong Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon, Grabe, Ngayon layo po, ah. hindi naman. naman. Opo, hindi naman. hindi na 1997 pa nung bumaha. Tapos ngayon, hindi naman bumabaha. Nilagyan ng flood control. Diba? ang binabaha. Hindi ka pa nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din May talaga possible. bahay. Oh, pero ito talaga, wala to last year. So, Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinakagapot wala po. Oh, grabe, no? Yung dulo lang daw ang nagawa, pero yung pinakagitna, no, hindi naman daw nagawa, mga babayan. Pero nakasingil ng buo. Diba? Kumbaga, pinicturean yung kabilang dulo, tapos pinicturean yung kabilang dulo, pinasa siguro, pina-approve, okay na, tapos na. Nakasingil na tayo. Ganun ang ginawa siguro. nakapirmang tapos na ang proyekto, sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Sinibak na sa pwesto ni Dizon si Alcantara. Pinasisibak na rin niya sina Hernandez at Mendoza. Pinakakasuhan din ang tatlo sa ombudsman. Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang niya ang naging hakbang ni Dizon. Dati rin niyang pinaliwanag sa mga pagdinig na pinagtiwalaan niya ang kanyang mga tauhan sa pagpirma sa mga proyekto, pero inamin din niyang pagkakamali niya ito.
Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernandez at Mendoza. Habang buhay ng blacklisted ang Wawaw Builders sa pagmamayari ni Mark Arevalo na humarap sa Senado at nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Blacklisted din ang Sims Construction Trading na kontraktor sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Pakakasuhan din sila sa DOJ. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Arevalo at ang may-ari ng Sims Construction. Nako. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Dizon sa Bulacan, sinabi ni Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infrastructure Committee, na bycam insertion ang naturang proyekto ng Wawaw Builders. Aniya, hindi ito kasama sa panukalang budget na lumusot sa Kamara para sa taong 2024. At nailagay lamang ng mag-asamang talakayin ng Kamara at Senado ang national budget. Ilang beses naging mainit na usapin ang paglagda ng taunang pondo ng bansa dahil sa ilang inihahabol umunong mga probisyon. Sa DPWH, naghain na ng courtesy resignation ang lahat ng 6 na undersecretary. Pero pinagsusumiti rin ang kanilang courtesy resignation pati hanggang sa mga assistant district engineers. 2 linggo ang ibinigay ni Dizon sa kanyang sarili para organisahin ang ahensya. Problema kasi, baka maubos. Babaguhin din daw niya ang budget ng DPWH bago isumite ulit ito sa Kongreso. Susuyuri ng mga flood control project, tatanggalin ang mga nadobleng proyekto at yung mga tapos na pero may nakalaang pondo pa rin. We have to really trim that fat. Because ang daming fat dyan sa budget na yan. Tintabi na lang po sa aking mga kasamahan sa DPWH, yung nagbuo nitong budget na to. No? Pati na rin kay Secretary Manny. Para sa GMA Integrated. Yan, mga kababayan, no? Talaga ng mga booking at bulilyaso, no? Itong mga ginawang proyekto na to, no? At kaya naman na galit na galit, no? Itong ating Secretary Dizon ng DPWH. Kasi kitang-kita, no? Na may mga ganitong proyekto, no, na kung saan, pinagkakaperahan talaga. Ang tanong, saan napunta? Diba? Saan napunta yung budget, no, na nawala para dyan sa mga proyekto na yan? Diba? Yun yung malaking katanungan eh. Yun yung dapat na maimbestigahan, no, at talaga ng mga masuyod hanggang sa pinakaibaba. Diba? At kung nga sinasabi nga, neto nga si Alcantara na nagtiwala siya sa tao niya, no, ituro niya yung mga tao na yon, mga kababayan. 'Di ba? At 'yun ang pagpaliwanagin. Paano nangyari 'yan? 'Di ba? Bakit niyo inaprubahan 'yan? Na hindi niyo ini-inspect yung mga proyekto na 'yan tapos nakasingil ng buo, 'di ba? So ano kaya ang paliwanag nila diyan? 'Di ba? O, doon na magkakaalaman. Okay? So, 'yan muli. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.